Good day po, ma'am. Baka po pwede po ayo na lang po ang makipag-usap sa mga tindahan diyan na huwag pagbilhan ng sigarilyo si Kuya Oliver. Total po, pamangkin nyo naman yan. Please, kasi si Ansing walang kwenta. Wala kasi ngayon di kaya pinabayaan si Oliver. Salamat po sa update. God bless. So for today's video, ang ating bibigyan ng reaksyon at opinion ay itong kay Oliver, no? Kasi mayroon na namang post na bago itong si Nanay Susana about kay Oliver and some reactions of the viewers, no? Dahil may mga sinagot na tanong dito si Nanay Susana regarding doon sa nakita nating bumiling sigarilyo si Oliver. No, so yan po yung ilan sa mga i-share natin. Plus, syempre yung nangyaring aksidente kay Daddy Frankie. No, I just noticed something regarding sa na-aksidente nyo. So yun po yung ating bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake and news. Okay? So, yun na nga, no? Tayo may update lang. At dito muna pala tayo, no? Sa nangyari kay Daddy Frankie na aksidente, no? Alam kong malimit sa inyo ay napanood na yung nangyaring aksidente, but I'm not sure if we know the real reason ng pagkaka-aksidente. But ang nanotice ko lang po, prior to that accident, no? 'Di ba dalawa yung sasakyan ni Daddy Frankie, 'di ba? Isang Ford tsaka isang Toyota ata. And yung nasira is yung Ford. Ba yun yung na-aksidente, nakita nating nayupi yung harapan. Na it seems na parang may nabangga, no? Or bumangga. Pero the way it looks, no, talagang nayupi yung hood. No, so but prior to that, yung sasakyang yun po, yung nagbigay na ng parang warning sa kanila. Kung ano po yung ibig sabihin, allow me to share a certain portion of the video, no? Na kung saan, ito po yun, no? Itong video po na to, okay? Na kung saan, ito yung sasakyan na nasira, no? According sa caption, nagka-aberya ang aming sasakyan sa kabundukan ng Mindanao. Paano kaya kami makakawin to? Sa Pangasinan. Okay? So, parang ang nangyari dito, no? Allow me to play, no? Portion ng video para po mas maintindihan natin. So, ayun, mga kababayan, no? Saksagan ng misyon. Hindi ko alam kung saan lugar po ito. So, yung nasa unahan, yun po yung Toyota, I think, no? Itong nasira, ito yung Ford, no? Na alam naman natin, isa sa sinasabing mahusay, matibay, isang Ford. Kaya lang hindi natin alam kung anong mga terrain ang dinaanan nito. And to this, no, nabanggit nga ni Daddy Frankie, kasagsagan ng misyon, so papunta sila ng misyon nila, when this happened, nung nagka-aberya tong sasakyan na to. Hindi pina-check up to kasi sabi ko pupunta ako Mindanao. Eh bakit hindi pa tapos yung pupuntahan nagkukulhit na. Para mag-pull down. So, as na we heard, no, pinakondisyon ni Daddy Frankie. Change oil niya. No, actually, yung change oil, I'm not too sure, I'm not a mechanic. No? It has nothing to do with the overheating. No? Kasi tumaas yung temperature. Nag-overheat itong sasakyan na to. So, there's a lot of reason or cause ng pag-overheat ng sasakyan. No? A big contributor yung surroundings. No? So, mga nabanggit dito is maling yung thermostat, nagloko. Diba? Kung may thermostat pa yan. Yung coolant. No? Yung fan. So, those are few na pwedeng maging cause ng pagtaas ng temperature ng isang sasakyan. No? Pero, ang point ko rito is, this is the car na nadamay sa aksidente. No? Na, kumbaga, itong sasakyan na to, nagpahiwatig na sa kanila na magkakaproblema sila. No, pero siguro, nagawa ng paraan, naayos yan. Kasi, prior to that accident, ito yung unang nangyari. Dahil may nakita na akong post ni Boss Tax ata yun,
na nag-post siya na nang bago sila ma-aksidente, no? Ito yung aberyang kinaharap nila. Itong sasakyan na to. Kung bakit ko nasabing itong sasakyan na to, kasi yung isang sasakyan nila na Toyota, yun, sa brand pa lang kilala na natin, no? And ito is yung Ford na bumigay. Tulad ng sinabi ko, para sa akin, yung kasi change oil, it's something to do doon sa circulation lang yan no? Para maging smooth yung takbo. Pero if it comes to doon sa nag-overheat, no? Maraming factors yung pwedeng i-consider. Diba? And normally, ang unang tinitignan dyan nga yung thermostat. No? And sometimes, kahit na maganda yung gana ng fan, kung may init din, no? Yung auxiliary fan ng sasakyan, no? Na tumatama dun sa pinaka-condenser ng aircon, no? Or ng nagpapalamig. No? Kasi, ang mga factor na nakukonsider dyan is yung init ng sasakyan, yung aircon, and yung hina ng fan. No, so those are few. Marami pong reason yan kung bakit nagkakaroon ng overheating yung isang sasakyan. And sometimes yung coolant. No? Marami pong contributor para magkaroon ng ganitong aberya yung sasakyan. Now, dito po sa next na aking papakita sa inyo, so kung mapapansin nyo, ito po yung Ford. Ito yung na-aksidente. No, marami pang picture yan tayong nakita, di ba? So kita nyo yung pagkakayupi talaga. Umangat yung hood. No? And ito po yung Ford na aksidente. At ito po yung nagkaroon ng aberya. So, mga nagsasabi na maaring yung hood daw, hindi na isara ng ayos. But I don't think so. No? Kung hindi nga nasara ng ayos yung hood. No? Kasi I'm not sure if may mga sensor ito sa mga ganyung klaseng bagay. Kasi kasi one of the model itong sasakyan ng Daddy Frankie. No, so yung mga may nagsasabi dito sa mga comment section na baka raw hindi na isara ng maayos yung hood, umangat, so nakadisgrasya sila o nadisgrasya sila. Pero in this case, wala po tayong nakitang ibang sasakyan na involved. No, wala tayong nakitang mga sa picture na to unless kumbaga pinili nila na hindi ipakita yung kung may nakabanggaan man or may nabangga, no? So dito sa case na to, yung pag-angat ng hood niyan, something bump, no, sa harapan nila or may nabangga sila or nabangga sila. Okay, that's why maybe others are saying na kaya umangat yung hood, no? Dahil sa tindi ng tama niya, grabe yung pagkakaangat ng hood, no? Nakita ninyo yung portion na to, no? Itong part na to ng hood, doon yung napuruhan. Di ba? And so far, mukhang okay naman, no? Yung mga sakay, dahil walang nasaktan sa kanila. Ang nakakaano lang rito, kumbaga nabigyan na sila ng warning prior pa sa mangyari itong aksidente. No? So, it's good na sasakyan lang yung na-disgrasya and I think wala namang nasaktan sa kanila, no? So, sana hindi na mangyari itong ganitong problema nila, Daddy Frankie, kasi alam naman natin yung hirap na dinanas nila sa suong, no, doon sa mga lugar ng pinuntahan nila, then magkakaroon pa sila ng ganitong aberya. Now, with regards doon sa overheating, well, yun, marami silang dapat tignan doon. So, nag-overheat yun, tumataas yung temperature nila. And kapag ganung tumataas ang temperature, medyo delikado yun. Pwede yung sumunod nun. Yung makina nila yung bumigay. Okay, so I don't know what's the update, pero kahapon ko pa napansin to. No, na mukhang yung sasakyan na nag-overheat, yun yung sasakyan na na-involve sa aksidente. Okay, so yun lang. Ang kinakagandahan sa nangyari ito, walang nasaktan sa akin. No? So dito naman tayo kay Oliver, no? Dahil may bagong update si Ma'am Susana. No, actually may latest pa eh. Ito ay taken 9 hours ago, no? May isa pa siyang latest, AI na to, na nag-post lang siya at nagpapasalamat. Ito AI generated na to, ng sila ni Oliver, no? So, ang aking gustong bigyan ng pansin ay itong post na to, no? Na magkasama si Oliver sa si Manang Vlog. So, nakatambay si Oliver sa bahay ni Ma'am Susana. No? We never see this.
sa mga bahay kasi yung bahay ni Kuya JJ may duyan. Diba yung kay Ansing, hindi naman ganito yung style ng bahay. So ito ay bahay mismo ni Nanay Susana. And when we check the comment section, ito po sa comment section, no? Allow me to share. O kung hindi nyo man mabasa, babasahin ko na lang, no? May mga nag-comment kasi dito. Very interesting para sa akin, no? Okay, actually may comment din ako. I'm asking something kay Nanay Susana kasi meron ako nakitang isang content na nagsasabi na pinutol daw ni Kuya JJ yung puno na malapit dun sa bahay ni Kuya Oliver. So I'm trying to double check to her pero hindi pa po siya sumasagot. Kaya nagtatanong ako. Actually hindi lang ako dito nagtanong sa content niya to, sa iba niya pang content hindi niya pa rin nasasagot. So I just want to confirm. Parang ganun yung tingin ko. But puntahan po natin yung mga posts like this one, no? May sagot po dito kasi si Nanay Susana. Itong si Ma'am Osi Kabog nagtanong, good day po, ma'am, baka po pwede ko ayo na lang po ang makipag-usap sa mga tindahan diyan na huwag pagbilhan ng sigarilyo si Kuya Oliver. Total po, pamangkin nyo naman yan. Please, kasi si Ansing walang kwenta. Wala kasing ayuda kaya pinabayaan si Oliver. Salamat po sa update. God bless. So yun yung naging comment ni Ma'am Osi na sinagot naman ni Nanay Susana na sabi niya, di naman po pinababayaan ni Ansing kahit po walang ayuda. Sa tindahan po ayaw din pong bentahan. Ewan ko lang po sa mga kapwa niya lalaki kung manghiling siya. No? So siguro after makita natin yung video na yon, no, na kung saan huling-huli si Oliver na may hawak na sigarilyo na bumili, siguro ngayon medyo nakatawag siguro ng pansin yon. At eto, sabi nga ni Ma'am Susana, hindi na raw nagbebenta. No, hindi na siya binibentahan within that area nila, no. So hindi lang tayo sigurado if outside that place, no, medyo malayo-layo na diyan sa lugar nila, kung bumibili pa ba si Oliver o napagbibilhan pa siya. And yun nga, paano pag humingi siya sa mga kapwa niya, tropang lalaki. Diba yung mga merong nakakahang sigarilyo talaga. So from that, we don't know. Pero dito, sinagot ni Ma'am Susana na they trying, no, na ipa-avoid si Oliver sa pagsisigarilyo, no, and hindi naman daw pala siya pinababayaan na Ansing based on what Ma'am Susana is saying, no. But I hope, no, as a proof sana no, maisama ni Ma'am Susana si Nanay Ansing kahit few minutes lang, no, to confirm itong mga ganitong bagay, no, kasi nag-update na rin lang siya, why not lubos-lubusin na, di ba, para mas mabigyan tayo ng kalinawan. And siyempre update na rin kay Daddy Frankie. Now if Daddy Frankie is on the way back na, so sa malamang sisilipin niya yan. But ang akin lang dito, at least, no, we heard something from people around her. Di ba? Around him, di ba? Tapos may mga sagot pa rito na ito, si Ma'am Ani, di man lang pinaganda noong birthday kasi kahit pansit, daming pera ni Ansing bago umalis si Daddy Frankie. 24K at yung pang pambayad sa kuryente. So malaki-laki daw pinera ni Ansing pala, no? Ang akin lang, alam ko lang rito is yung sa 5K na pang kuryente. Now, actually, may mga nagko-comment pa rito na tumatambay si Ansing ngayon doon sa bahay nila JJ at nitong si Ma'am Susana kasi baka daw wala pang kuryente. Kasi nga naman, bakit hindi natin nakikita na nagtatambay siya doon sa bahay niya? Di ba? So, ito pa. Wow, mabuti na lang may update kay Oliver. Huwag naman ligilyo. Binawalan naman siya ng mga kapatid niya. So, kumbaga may effort din pala. No? Yan ay based sa sinasabi ni Ma'am Susana. No? And doon naman po pala sa sinasabi ko na baka, no, kaya wala si Oliver sa bahay niya at hindi nagtatambay doon kasi nga baka nga walang kuryente. So, those are the things na gusto nating malaman. No? Since sana makarating kay Ma'am Susana, yung mga ganong katulad dito kasi may nag-comment dito na kaya hindi nag-stay si Oliver sa bahay niya kasi nga baka walang kuryente nga. No, kasi we all know na on process yun. Kaya lang ang tagal na. No, so hindi natin alam kung what's the cause
if really, no, wala pang kuryente sa bahay ni Kuya Oliver. Di ba? So, with regards doon sa walang handa, well, yun yung hindi pa natin alam. No? So, tanging si Ansing, no, yung makakasagot niyan. At yung mga tao nandoon sa lugar na yun. And I think one of those is Ma'am Susana. Kaya sana ma-include niya yun sa susunod niyang vlog. Hindi yung ganito lang. We appreciate, no? Na-appreciate namin yung ganong effort. But like this question, those questions, no? Yung bakit wala pang kuryente, kung wala man, no? Bakit hindi nag-stay sa bahay lang si Oliver? So those are the things na medyo hindi tayo aware, no? Dahil nga si BPM may mga iba ring ginagawa. Although kahit malapit sila sa lugar na yun. So, si Nanay Susana ang pag-asa natin para makahingi ng update about dito kay Oliver at sa mga nangyayari sa kanya. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and lagi po kayo mag-fact check para hindi pa kayo pagsabihan fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.